patay na ang impeachment case ni VP Sara. Yan talaga daw ang kalalabasan, mga kababayan, kapag mangyaring sasabihin ng Korte Suprema na hindi na pwedeng ituloy ng 20th Congress ang impeachment case na isinampa sa 19th Congress, mga kababayan. Dahil pagbukas ng sesyon ng Senado ngayong June, mga kababayan, ay mayroon na lang silang less than 1 month para gawin ang trial. Kung ang pagbabasehan natin, mga kababayan, ay kung dapat tapusin ng 19th Congress ang sinimula nilang impeachment case. Kaya ang ibig sabihin daw nito, mga kababayan, ay patay na ang impeachment case ni VP Sara kung gayon. Pero ang bola, mga kababayan, nananatili pa rin sa Korte Suprema kung ano ang desisyon nila. Dahil first time in history daw itong nangyari Maging si Drilon, mga kababayan, ay hindi makapagsalita. Panoorin niyo po, ha? Hindi pwede na magtuloy itong impeachment court sa kapag sasabihin ng Korte Suprema, mga kababayan, ha? 20th Congress. Pero ang petition, mga kababayan, andun pa rin sa kanila. Nangangahulugan po na patay na yung impeachment complaint. Patay na! At, tama pa, ano po? Tama. Sagot, Drilon! Patay na siya. Pwede po ma-argue yan. Okay, patay na. Sa Okay, Supreme so Court. patay na. Kung patay na ito, nangangahulugan na sa loob ng 1 taon, hindi na pwede maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Hindi rin makasagot si Drilon, mga kababayan. Si Drilon ang ini-interview ngayon Ted Filon. Isa pang dilawan yan, mga kababayan, ha? Yan din ay hindi po masagot ang diretso dahil ito po'y bagong kongreso. Bakit kasi yan ang tinatanong mo? Ted Filon, dapat ang tinatanong nito Supreme Court. Ito rin Supreme Court, mga kababayan, ang tagal magdesisyon, mga kababayan. Lalong-lalo na yung sa kaso ni PRRD. Supreme Court. Kung naglabas lang kayo ng writ of habeas corpus, dapat nagamit na yan doon sa ICC para mapalabas PRRD. Ngayon, wala pa. Etong kay Sara naman, mga kababayan, wala pa rin. Kalimutan, dahil yung 20th Congress is a new Congress. Okay. Kaya, will the 1-year rule apply? Hindi ko po, wala po akong sagot. Nalito pati si mga kababayan. Si Drilon. Okay. Talaga pong Natawa. Talaga pong lumikha ito ngayon ng mga panibagong question. At pansin niyo, mga kababayan, tumahimik ang mga animal na mga anti-Sara Duterte na mga personality about sa impeachment. Diba dati? Tuloy na, ngayon na, umpisahan na. Ngayon, mga kababayan, tahimik na sila. At sa tingin natin, patay naman talaga yung impeachment dahil andun na lahat ng kakampi ni VP Sara Duterte. At paborable na ngayon, mga kababayan, kung matutuloy yung impeachment ni VP Sara. Dahil andun na siya sa right venue, mga kababayan, para sagutin yung mga inaakusa sa kanya. At andun na rin siya sa proper venue, mga kababayan, para i-divulge yung nilalaman ng confidential fund. Hindi niya ma-release doon sa Kongreso, mga kababayan, dahil in aid of legislation, hindi yun korte. Ngayon, mga kababayan, pwede na niyang i-release ang content ng confidential fund nang hindi siya makakasuhan. Dahil kung nirelease na niya noon, mga kababayan, makakasuhan siya ng ombudsman, ng graft, sabi ni PRRD. Dahil the mere fact na i-divulge mo yan sa publiko yung confidential fund. Diba? Sinong opisyal ng gobyerno ever since, mga kababayan, ang nag-divulge ng confidential fund? Wala. Dahil makakasuhan ka. Pero pagdating doon sa mga kababayan, pag-akyat sa impeachment court, dahil korte na yan, madugong labanan yan. Kaya nga sinabi ni VP Sara, this is a bloodbath. Dahil masasampal na niya sa mga pagmumukha ng mga animal na to ang kanyang mga ebidensya. Kaya sa tingin natin parang hindi yan matutuloy dahil magkakaroon ng center stage si Sara Duterte niyan, mga kababayan. Lalong babango. Iisipin nila pointless na ito dahil hindi rin kami mananalo laban kay VP Sara Duterte. Legal. But again, sa ngayon po, Senator, ano po ang inyong masasabi sa binabanggit po ni VP Sara na dapat matuloy nga ito and she wants actually bloodbath ng parang palaban na si VP Inday, mga kababayan. Magkaalaman na daw. Yun sabi niya, para magkaalaman na. Oo nga. Dahil dati ang yabang nila, mga kababayan, umpisahan na. Ngayon, tahimik na. Ayan pong matuloy man o hindi, ay hindi po ang sagot dyan, hindi personal. Hindi kung ano ang opinion ni Vice President. Bakit? Inutusan ba ni Sara na ituloy? Ang sabi ni VP Inday para sa kanya, sige, ituloy na natin. At in the first place, sino ang humingi niyan? Di ba sila?
etong mga anti-Duterte mga kababayan, ang pinagbigyan lang sila ni Sara. Ngayon, it's not up to her decision. O hindi naman talaga. Sino may sabi sa'yo, Drilon, na siya? Hindi po yan naman. Opinion niya yan eh. Hindi po yan ang masusunod. Ang masusunod yung ating jurisdiction. Lalo ka na, hindi masusunod yung opinion mo. Yung ating batas, yung yung Supreme Court decision po or initially yung decision ng impeachment court. At kung lalalihin sa Court Suprema, ang decision ng Court Suprema, ang masusunod, hindi po yung opinion ni Vice President Sara, of course. Lalong-lalo na opinion mo. Kung gayon pala mga kababayan, bakit hindi sila magantay sa Supreme Court decision bago ituloy yung impeachment? Pressure nila Supreme Court. Dahil pointless din mga kababayan kapag sasabihin ng Supreme Court na, wala na. Illegal na yan. Hindi na pwedeng magpatuloy yung 19th Congress doon sa 28th Congress mga kababayan ng impeachment. She's entitled to have her own opinion, but kung legalan ang pag-usapan natin, yan po ang sagot ng... At isa pa mga kababayan, isa pa ha, kung legality lang naman ang pag-uusapan dito, dapat sana mga kababayan, mayroong mag-question dyan sa Supreme Court mga kababayan ang legality ng pagka-impeach si VP Sara Duterte doon sa Congress. Dahil malinaw na mga kababayan ay inamin na ni Tiongco mga kababayan ang campaign manager ng Bagoong Pilipinas na kaya na-impeach si VP Sara Duterte mga kababayan doon sa Kongreso dahil nagkasuhulan. Ombudsman, sana mayroong mag-file ito ng investigasyon doon sa ombudsman na etong ginawa nilang parang pambablackmail mga kababayan sa mga kongresista para pumirma sa impeachment case. Isa yung krimen mga kababayan, bribery. Ano ba tawag dyan? Kurakutan? O basta kurakutan din, form of corruption din yan mga kababayan. Kabalastugan. Pambablackmail. So paano naging legitimate yung pagkaka-impeach ni VP Sara Duterte mga kababayan na kung ang dahilan ng kanilang pagpirma ay pera, hindi yung base sa nakikita nilang guilty si VP Sara. Wala nga silang ebidensya. Di ba? Yan ang dapat tingnan mga kababayan. Pero andyan naman yan Dapat ituloy na para magkaalaman mga kababayan. At kung hindi kasi matutuloy mga kababayan, hindi makakasagot ng tuluyan si VP Sara sa mga kaliit-liitang mga akusasyon nila mga kababayan. Gagamitin niyang issue hanggang sa 2028. Kaya ituloy na. Tuloy ang kaso. Husgad ng impeachment court at ng husgado ang mangingibabaw, hindi po yung opinion. Opo, sige po. Lalo na hindi opinion mo, Drilon. Yung pong 19th Congress, ang Senado will convene on June 6. Okay? June 6. Ilang araw na lang, June 30. Tapos ang session pa niyan mga kababayan, hindi pa araw-araw ha. Ang daming bakasyon ng mga buhaya Alright. And tama po yan. And if you recall, they haven't taken cognizance yet, sa floor, sa plenary, nung impeachment complaint. Ang nagyayabang na sila mga kababayan, mayroon na silang toga. Mga animal, nag-aaksaya lang ng pera. Yun, na inihain po ng Kamara. Opo. Tama po yan. Tama po yan. Okay. May obligasyon po ang Senado to take it up pagbukas nila sa June 6 pa yun, Opo. pagbukas ng session. Okay. Obligado sila may sa saligang batas. Paano mga kababayan kung magbiro ang tadhana? Na iba-magic nila mga kababayan na before June 30 mayroon na silang desisyon. Bilisan nila ang impeachment, ang Garo Court, tapos nagkakasuhulan. Wag naman sana. And then, mapapa-impeach si VP Sara? Ay nako, wag naman sana. Okay, opo. Sir, kapag po sila'y tumalakay doon at sabihin na natanggap namin ito, obligado ba rin sila na i-convene ang Senado bilang impeachment court? Obligado po sa ating saligang batas. Opinion mo yan. Pag dumating po ang impeachment complaint sa Senado, tungkulin po ng Senado na to convene the impeachment court agad. So paano na yan? Inumpisahan nyo tapos iba na naman ang set ng senador pagka July 1. Okay, opo. So kapag po mag-convene sila, obligado ang mga senador to take their oath as senator judges. Kapag ganun mga kababayan, automatic na 12 na lang ang maiiwan pagka June 30. Dahil sila ang unang nanumpa So kailangan nila ng 16 mga kababayan. Hindi na mabubuo kahit pa boboto ng yes lahat ng natira. Patay na ang impeachment case si VP Sara. Tama po yan.
Okay. So, obligado po silang magsimula na ng impeachment process. Tama po yan. Sa saligang batas po yan, yun ang sinasabi. Okay. Ang question po ni Senator Tito Soto o ng iba is that aabutan po ng adjournment no ng pagsisarado po ng 19th Congress itong impeachment court na ito. Will it be still valid yung Nasa Korte Suprema na yan, mga kababayan. Oh. pong impeachment complaint na kanilang tatalakayin on June 6? At yun ho bang mga senador na nanumpa bilang senator judges ay carry over po ngayon pong 20th Congress, Senator? Unang-una, Ted, ang impeachment court na bubuuhin sa June 6 ay buhay hanggang June 30. After June 30, patay na. Liwanagin natin, hindi yung pwede pong talakayin kailangan talakayin ang impeachment complaint umpisa sa June 6 hanggang June 30. Yan po ang buhay ng 19th Congress. Ngayon, pagdating sa 20th Congress, iba na ang mga senador. At yung 19th Congress, where the impeachment complaint was filed, will expire. Tanong, mayroon bang kapangyarihan ang 20th Congress? Pati yung Yan ang katanungan. Kapag hindi yan mapagbigyan ng Korte Suprema, patay na talaga. Na ipagpatuloy ang inumpisahan ng 19th Congress. That's an open question. Ngayon na po mangyari yan. Dalawang beses po ako naupo as impeachment court, as Senator Judge. At ako po ay Secretary of Justice ng ilang taon, 4 na taon. Yan pong issue na yan ay hindi po nare-resolve. Kaya po ang mangyayari ganito, sa aking tingin bilang abogado, pagpasok ng 20th Senate, 20th Congress, ang gagawin ng kampo ni Vice President Duterte, questionin po ang jurisdiction na wala na question, tuloy na. ng 20th Congress. Bloodbath na. At ang unang magde-decide po niyan kung may jurisdiction o wala ay yung dalawang 24 senators ang impeachment ang senator judges. So ulitin ko lang, ang unang magde-decide sa question ng jurisdiction ay yung 24 na senator judges. Ano man po ang decision nila ay dadalhin po sa Korte Suprema yan. Yun na mga kababayan. Doon pa lang sa tanong na itutuloy ba natin ito sa 20th Congress, magkakaalaman na kung mai-impeach na si BP Sara o hindi. So, what's the point? Pero para kay Sara, mga kababayan, tuloy para magkaalaman, bloodbath na yan. Ano masasabi niyo dito? Post, comments below.